bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pilipinas, oras po natin 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po at syempre maligayang araw ng mga manggagawa. Ngayong pong araw ng paggawa. Unang araw tayo sa buwan ng Mayo. Welcome, Merry month of May. May 1, 2026 na po tayo mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tayo po sa DZRH at siyempre sa ating programang DZRH Operation Tulong ay nagpupugay sa ating hanay ng mga manggagawa. Siyempre kabilang tayo doon. Tayo po'y talaga naman araw ng paggawa ngayon. Dapat ating i-celebrate kahit sa mga sarili natin. Selebrasyon para po sa atin. Siguro dapat wala mo na stress. Wala mo ng problem. Although alam naman natin reality ng buhay. Talaga naman tayo po'y bat-bat ng mga suliranin. Ng mga problema. Mahalaga po sa mga ganitong pagkakataon. Break muna! Break muna sa problema, break muna sa stress bilang isang manggagawa. Treat natin yung sarili natin.
Yung ipik ko. Sabi ng ipik ko. Parang scoop yun. Treat muna natin ang ating pong mga sarili. Oo, minsan masarap yung ganun. Oo, minsan gagawin natin yung ganun. Para ma-enjoy natin. Sabi ko na ba, Tita Ems, papasok kay Tita Ems. Dahil sinabi ko na nga ba yun na sasabihin eh. Ayan, sabi ng Tita Ems, May na, month mo na. Malayo pa naman, Tita Ems, ang aking kapanganakan. Diba? Oy, happy birthday ha. Bakets, Milky Rigonan, ang aking mentor. Ayan, nung ako'y nag-i-start pa lang sa JT eh. Siyang mentor ko hanggang happy birthday, Bucket Milks. Dual citizenship ng Bucket Milks eh. Sabi niya, pinagmamalaki niya daw yon. Ayan, happy birthday. At magkasunod kami yan eh. Pero matagal pa ako. Oo, bago pa matapos ang Merry Month of May. Anyway, tayo po'y maging masaya ha, sa hanay ng mga manggagawa. Pero sabi ko nga eh, ingat lang ha. Ingat lang sa pag-celebrate. Oo, kasi napakainit ng panahon. Sasalubungin ng mainit na panahon na nasa danger level ang 11 lugar na naman sa ating bansa ngayong Labor Day. O, diba? Sabi po yan sa forecast ng Pag-asa, yung pinakamataas baka abutin daw po ha, 43 degrees Celsius. Yan po sa Dagupan City sa Pangasinan. Parang bumaba yata. Nag-44 sila, di ba? Tama ba? Tama ba, Jerry? Nag-44 ba ang Pangasinan? O ibang part yun? Oo. Alam ko kasi mataas eh. Inaasahang abot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point. Yan po sa Cavite City. At yung ikasyam na sunod na araw na po yan no, na umabot sa danger level ang heat index po simula nung April 23. Alaay, kainit. Buti na lang doon sa Sangli. Alam ko maraming, may dagat pa naman doon. Pwede pa magtampisaw o maglublog. Oo, sabi po ng Pag-asa yung heat index daw, again ha, na yan po yung nararamdaman ng tao sa pamagitan ng pinagsamang yung ating pong temperatura at yung halumigmig ng hangin. Diba? Ingat-ingat po yung mga nasa Bacnotan, La Union. 42 degrees Celsius, ganun din sa Tuguegarao City sa Cagayan, Iba, Zambales. At dyan po sa CLSU, Muñoz, Nueva Ecija, sa QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City at Dumangas. Iloilo. Lahat po yan, 42 degrees Celsius ang inyo pong heat index, danger level heat index. Ingat po. Mas mabuti na po yung tayo makulit na nagpapaalala ha. Para nang sa ganun eh, pagka medyo na-remind kayo, masaya na ako doon. Ibig sabihin nun eh, iwas. Iwas doon po sa mga related, tawag nito, heat illnesses, heat exhaustion, wala ng stroke. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Meron pa rin po tayong pasyente ngayong Labor Day. Mamaya pupuntahan natin si Ate Ana Desiree Infante dyan po sa Caloocan City. Sikapin nating matulungan at dun sa ating mga natulungan itong mga nakaraang araw, marami pong salamat. Dun po sa ating mga pasyenteng mga bata na mag-undergo po ng tinatawag nga natin na open heart surgery. Ayan, si Kion at si Mary, tawag nito. Ano pangalan ni Mary din ba? Ayan, yung 9-month-old baby at saka yung pong 11 years old. So sikapin natin na agad-agad ay ma-schedule po sa Philippine Heart Center dahil nung unang di sila makapagpa-schedule dahil nga po sa kakulangan ng kailangang ibayad doon po sa ospital. Pero sa kabutihan, kagandahang loob ng Congressman Salvador Caador Pleito, sabi po ng Caador kahapon, napakiusapan niya yung ilan sa mga, actually yung lahat na nakakasakop po ng Bulacan ng Bukawi kasi si Caador Santa Maria, doon yun kay Marilyn, okay na yun eh. Oo, at siguro i-check na rin natin yung sa scheduling ng Philippine Heart Center. So hopefully ay agad-agad masagot na yon sa pamagitan po ng tulong ng tropang Caador Pleito. Maraming salamat po. At syempre sa tulong na rin ng ating regular donor sa Senado, ang Supremo Senator Dito Lapid. Diba? Dahil ang butihing Supremo nakapagkaloob din ng tig 100,000 pesos doon po sa dalawang pasyente sa pamagitan ng of course yung
sabi nga ni Kadre, referral na lang yan sapagkat yan po ay of course nasa opisina pa rin ng ating mga mambabatas at isa po si Senator Lito Lapid. Salamat po sa inyo pong mga mabubuting puso para po sa ating mga nangangailangan pasyente. Pasyente actually dahil karamihan naman ng ating kinikater dito po sa Operation Tulong ay mga pasyente. Araw-araw po dito sa amin, talaga haba po ng pila. At tinitingnan natin yung mga priority cases o diagnosis na dapat yun ang mabigat agad-agad ng tulong. Sa lahat po ng mga nagtitiwala naman, maraming salamat. At doon po sa patuloy na pagsisikap din ng ating mga donor, yung ating mga regular donor at yung mga nakikinig na napapagsama-sama po natin yung kanila pong mga cash donation. Ayan, maraming salamat po. God bless you all. God bless you more po. Mga kaibigan, sandali lamang. Maya-maya po ay itutuloy na natin. Kapuli natin na ipasok ang Dr. Cynthia Cuayo Wico. At pag-usapan natin ang mga bata. Diba? Para nang sa ganun, lalong-lalo na long weekend ngayon na alam natin na magsisipag-beach yung mga yan, magsisipag-relax. Mamaya tanungin natin, dapat malakas ang resistensya ng mga bata. Diba? Bago nyo isalang dyan sa napakainit na panahon pagka pupunta kayo sa mga beach. Yan. Mamaya po sa ating pagbabalik, standby lang para dire-diretso na tayo ha. Ang oras po natin, 18 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping Fagton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fapcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS.
aabangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film For a Cause na pinagbibidahan ni Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did some this thing the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill stars DK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras po natin, 24 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Sa bahaging ito ng ating programa, ayan, kausapin na natin at makipagkwentuhan na tayo sa ating pong sukiyaki pediatrician mula sa Manila Doctors Hospital. Parang pinagtatrabaho natin si Dr. Cynthia Cuayo Wico kahit na holiday. Meron ba siyang ngayon? Meron ba siyang clinic? Parang wala pag holiday Sige, pag-usapan po natin muna, unahin na natin mga chikiting po ninyo mga nanay, mga lola, nanay tatay na rin. Kinig po kayo. Pag-usapan natin para po sa mga bata, lalo na yung panahon po tayo ng tag-init at syempre malapit sa sakit, paano po palalakasin ang resistensya ng inyong mga kiddo, ng inyong mga anak, lalo na po dun sa bahagi na sobrang likot at mapili sa pagkain. Ako, totoo yan, kahit nga malalaki na, mapili pa sa pagkain Sige, pag-usapan natin yung ano ba yung tamang pagkain at ano yung sapat na tulog. Oo. At ano yung mga kailangan nilang gawin, di ba? Okay, narito na Dr. Cynthia Cuayo Wico. Doc, magandang umaga and happy araw ng mga manggagawa. Uy, magandang umaga at happy at talagang saludo sa mga manggagawa. Gaya natin. Gaya natin, Doc. May Sabado, Linggo, holiday, Christmas, nagtatrabaho pa rin. Gaya namin, 24 hours kami. 24 hours, 7 days a week. Oo, pero nagkiklinik ka ba pag holiday? Ay, hindi na. Oo. Rounds na lang. Rounds na lang, ano? Rounds na lang. Pahingahin mo naman ang beauty ko. Tama. Mas kinanong araw,
Opo. Ito, isang lesson to sa atin. Yung mga nagtatrabaho, tapos pati holiday, wala kayo. Bigyan na ng pagkakataon yung mga anak niyong makita niyo naman at makasama. Tama. Kung ano yung mga maling ginagawa, pansinin naman natin. Tama, Minsan nag-uusap tayo regarding what's the best thing to do for children, but we totally forget, kailangan yung bantayan yung anak nyo, hindi yung yaya lang o yung lola o yung kapatid nyo ang magbabantay. Tingnan nyo kung anong kailangan ng anak nyo. Opo. Doc, gaano ba daw kahalaga talaga yung malakas na resistensya para sa mga kiddo, sa mga bata? Para lang tayong bahay, dapat yung bubong mo ay hindi tumutulo, di ba? Para hindi ka mabasa. So, kailangan bigyan mo ng lakas yung katawan mo para hindi ka kapitan ng sakit o hindi tumulo, di ba? One is, tamang pagkain. Okay? So, talagang ang mga anak ko, lumaki na nga, abogado na ngayon isa, manager na yung isa. Walang candy, walang chips, walang junk food. Walang junk foods. Hindi totohanan, hindi sila, wala kaming sirang ipin. Kasi ako at ang asawa ko talagang pinarusahan kami ng sirang ipin eh. So we promised ourselves, our children will have beautiful teeth. Wala. Ang dental appointment nila cleaning. Di ba? So isa po yun. Kasi yung sa ipin natin, lalo na yung sa front teeth, pagka nagkakaroon candy tayo ng candy, junk food ng junk food, tapos hindi tayo nagtutoothbrush ng tama umaga at gabi, talagang masisira ng ipin. Ang dami yung side effects. Hanggang sa puso, may side effect pa yun. Tama. Okay. So yun, so napakahalaga. So toothbrush, and then walang candy, chips, yung tapos yung paminsan-minsan, pero toothbrush after. Okay? Yes. Ayun. So ngayon, tanong mo? So ngayon nga, panahon tayo ng tag-init. Ayun na naman, malapit pa rin yan sa sakit, 'di ba? So resistensya ng mga bata napakahalaga para iwas sakit. Anong gagawin? Gaano kahalaga yan? Yung iwas sakit talaga, prevention is better than cure. Kagaya ngayon, summer, huwag yun naman kung paglalaruin ng maghapon sa labas. Mainit po. Talagang pagpapawisan sila ng husto. Tsaka marami ngayon, kahit na summer, may mga virus pa rin pong nagkalat at bacteria. Tapos bago kumain, wash hands with soap and water. Tapos, kahit number 1. Number 2, kahit walang pasok sa eskwela, gupitan niyo ng kuko ang mga anak ninyo. Kasi po, nagsusubo po siya na madumi ang kuko, hindi na nga naghugas, marunong pa ang kuko, di taas ng incidence ng LBM pagka-summer. Okay? Ang taas din ng incidence na naglalaro sa labas yan Sige, pinapabayaan para maarawan, etc. Dampot ng lupa, ng halaman, etc. Yun yung mga itlog ng bulate, etc. Doon ho nanggagaling. So, gupitan ng kuko. Siguro twice a week kasi madaling humaba ang kuko. Then be sure that you wash your hands with soap and water na bumubula, bago ho tayo kumain. Yun. So, prevention yun. So, usaping tamang pagkain, Doc. Alam nyo naman, ang mga bata ngayon, mapili. Picky eatery ang tinatawag nga eater Nangyayari kasi yung mapili sa pagkain, maliit pa lang, pinapamihasa mo na. So, ang kailangan po natin ay may breakfast, may agahan ho tayo, may lunch, tsaka po may dinner. Sa breakfast po, summer naman ngayon, late na silang nagigising. So, yung late nagigising na yun, tingnan nyo hindi nakakakain ng 3 times a day ang anak nyo. Siguro, okay, kain ng lunch kasi busog na or meron kayong pinamerienda. Kailangan yung 3 big meals a day. Pag breakfast natin, di ba, kailangan natin yung itlog, di ba? Kung ayaw mong pakain yung puti ng itlog, kasi mas sa ating matatanda, ang hirap po niyang lusawin. Pero sa mga bata, pwede. So, madami kang magagawa sa itlog na be very, pag-isipan mo naman, hindi lang pritong sunny side up, di ba? Na hindi mo nilulutong maigi yung egg yolk. Kasi sa mga bata, iluto mo maigi ang egg yolk kasi hindi mo alam di ba? Opo. Hindi naman, inalagaan ng lola natin yung mga manok na yan kung saan inalagaan yan Tapos, di ba? So, kailangan natin lutong-luto po yung itlog. Kaya kung ayaw mong pakain yung puti ng itlog, fine. Kasi mahirap siyang tunawin. So, yan. Kailangan mag-breakfast, kailangan may cereals, saka may milk. Okay. Huwag natin kakalimutan yung gatas. Di ba? Diba milk? Kagaya ko, sa tanda ko ng ito, I usually drink the milk kasi it's one of the complete meal for the day. Pero nowadays, hirap-hirap paano painumin ng gatas sa mga bata, Doc? After, I think, during even yung elementary, di ba, nagko-complain yung mga parents?
Kasi lang, be a good example. Unless na lang may gastritis ka or talaga may lactose intolerance Intolerance. ka. Subukan mo, di lahat kayo, mag-toast kayo ng gatas o diba, tiga kalahating baso kung gusto mo muna para hindi masayang yung gatas. Oo. Pero po, pagka nagagatas po tayo, make sure na yung condensed milk po kasi ay may konting sustansya pero maraming sugar. Okay, tandaan po natin yun. Apo. Okay lang siya kung halimbawa sa umaga wala ka ng pampalaman sa tinama, it's fine. Pero kung bibigay mo as milk, mag-isip po tayo kasi marami naman tayong mga powdered milk na para sa malalaking bata. Make it a point na makaminom sila ng gatas. It's one of the complete meal. Kung hindi sila makakamerienda ng tama sa hapon o tama sa umaga, 1 glass of milk is just enough. Ayun. So tanda ko, ito may inom pa akong gatas. Oo nga po, kakainggit. Kasi nga wala akong lactose intolerance. Yun lang, oo. Tapos Dok, isa pa dyan, ito, hindi na talaga tawag nito, makontrol ng mga magulang. Siyempre, isa sa pampalakas ng resistensya ay yung tamang oras ng tulog. 'Di ba? So, yung recommended dapat, 'di ba? So, ano pong sa mga kumbaga lumalaki pa lang na bata, paano? 'Di ba? Kung hindi naman 8 hours a day pa rin tayo. Tapos siguro after lunch siesta sila, magpatulugin mo noon kahit isang oras, kahit one cycle lang. Kahit one cycle. Alam mo yun, no? One cycle lang, mga 40 minutes, mga ganon. Okay na yun. Tapos bigyan mo ng comics, di ba? Para makuha silang magbabasa. Kahit may mga kami natutong magbasa sa mga Hiwaga, Tagalog Classic, Filipino Classic. Kasi natuto kaming magbasa because of that. Diba? Kailangan mo silang turuan. Tapos kayo bang mga nanay at tatay, nagbabasa ba kayo? May diary ba kayo sa bahay? Gadget na nga Gadget na nga, Dok, diba? Diba yun yung isa sa talagang dapat makontrol. Kung may gadget sila, make sure that there's something in that gadget that they can read. Okay? Hindi, ang pagbasa po kasi it's a habit, di ba? Kasi matuturo, hindi ka pa yung mahihirapan kasi ma-appreciate nila yun hanggang sa lumaki. Make it happen. So, may mga comics naman tayong English comics, Tagalog comics, fine. Matututo silang magbasa ng Pilipino. Matututo silang magbasa ng Ingles sa comics. Umpisahan mo doon. Then eventually, they become conscious. Ano ba ito nababasa ko? Saan ko ba ito nakukuha? Ganun ba tipo? Kaso, mga bahay ngayon, mga bata, wala na silang ganun eh. Tayo noon, meron di ba? May mga comics tayo noon. Okay? So, nakakapulot pa rin tayo ng aral doon sa mga comics na yun. Ngayon, wala eh. Gadget talaga ang gusto nila. Kaya nga, Dok, yun lang dapat makontrol talaga yung gadgets. Kontrolin ang gadget. Kasi ang gadget, one is, bigyan na yung mga anak nyo palakas ng gadget na yan. Number 2, okay, mabilis ang mga kamay nila, mabilis ang mga mata nila. Pero saan nila gagamitin yon? Tayo lumaki at wanda na akong ganito and hindi gadget ang pinasa ng nanay ko sa amin, Tagalog Classic di ba? O Filipino kasi ang hirap magbasa ng Filipino. So ang nanay ko talagang meron kami every week Filipino Tagalog Classic. Di ba? Yun ang mga yon. So nakakatawa. Kenkoy nung araw, hindi ba? At least nakakapagbasa, natututo silang magbasa at mag-appreciate yung mga istorya ng Tagalog. And make it a point also, at night, tingnan mo kung kumpleto yung mga anak mo. Dadalawa na nga anak, hindi pa alam kung nasaan yung isa, di ba? Hindi pa umuwi. So, kami noon dapat, I don't know how they can control now, na tayo nasa metropolis. Pagka nagtugtog na ang kampana ng alas 6, sigurado kang nasa bahay na. Kasi, nakikipaglaro ka sa kapitbahay, sa bakuran ng iba, di ba? O kaya ngayon, nagkipunta kayo sa mall. Be sure na meron kayong time. Time to be together, time to pray, whatever religion we have. Basta you have time to pray. Pasalamat tayo, di ba? Yun ang nakakalimutan natin. Yes. Kulang sa disiplina. Kasi tayo ding mga magulang, kulang sa disiplina. Kagaya ngayon, tumawag ka lang. Edi nakatanga kaming mag-asawa sa telebisyon. Yun. Ang dami mong pagpipilian di ba? Tama. So, ang daming gadget. Yung mga gadget ninyo. Tingnan nyo kung ano yun. Magaling yung mga anak nating magpipindot. Yung mga ayaw nyo, napipindot nila. Pag dumating na kayo, napindot na dun sa tama yan. Be sure na alam nyo yun. So, diba? Yung mga nakikinig ngayon, be sure na alam mo yung pinipindot ng anak mo. Be sure na alam mo na kung ano yung kanilang tinitingnan sa kanilang mga iPad. Okay? Sa kanilang cellphone. So, pinag-usapan natin dito, Dok, mga preschooler up to high school, tama? Yeah.
Oo, kahit nga sa college. College, Make a habit. Yun ang aking kwento ngayon. Sa mga pasyente namin, wala na yung habit na after lunch you have to go to sleep kasi that's very important for, for recuperation ng mga energy na nawawala sa anak mo. Kasi yung tulog nila sa gabi, parang kulang yun. So, patulugin mo ng tanghali, lalo na ngayon at bakasyon. Bigyan mo ng isang tambak na comics, o isang tambak na babasahin, para at least antukin, at makatulog kahit 40 minutes lang. That will be good enough. Kaya patulugin nyo naman ng tanghali. Huwag nyo patakbuhin. Oo, sa bagay, yung mga books nila, pwede na rin yan, di ba? Yung mga tawag, ang dami. Daming pwedeng ang daming makukuha mo ngayon na mabibili, makukuha kahit saan na pwede nilang basahin. Natuto kaming magbasa dahil sa Tagalog Classic, Filipino Classic, special, di ba? Kasi doon ka natututong magbasang magtagalog at nababasa mo talaga na tama at nakukuha mo yung istorya. Yes, nakukuha mo yung aral ng istorya, di ba? So yun, TV ang kon natin, the best, ang kon nga ngayon ang alternative sa mga yaya ngayon is yung television. Opo. Ayun. So, be sure lang that you select the right channel. At syempre, mga munting isa na lang, Doc. Kasi yun na, meron na tamang pagkain, tamang tulog, of course. So, tamang panonood ng TV, tamang libro or comics na binibigay mo sa mga anak mo. Madami namang ang dami sa paligid natin. Just look around. Tingnan mo kung anong gusto mong paalam sa anak mo. Tapos, labasin mo rin naman, tama lang yon para paarawan. Hindi ko maibibigay sa bote yung sikat ng araw, di ba? Kailangan nila magpaaraw naman ng konti. Sipagin ng konti. Ligbigyan ng time, konti di ba? Konti lang sinasabi ko, doktora naman, nasa kondo kami. Bakit? Wala ba kayong terrace? Okay? Wala ba kayong sa baba? Sa baba. Hindi ba mailalabas yung anak mo? Tama. Diba? Kailangan pa rin. Nakakalimutan na yung vitamin D coming from the sun Okay? And that's very, very important for us. Hindi ho nakukuha yun sa kwan, hindi ho nakukuha yun sa pagkain. May vitamin D nga yung pagkain. But the vitamin D coming from the sun is one of the best. Ayun. Para sa bone development din natin, di ba? Kailangan natin yun. Opo. Doc, thank you so much. Hindi nakakalimutan. Thank you at happy holiday. Happy holiday talaga. Happy holiday. Haba ng holiday. Mahaba ang holiday. Huwag na muna tayo magmamall. Ilabas nyo lang husad sa bakuran nyo or sa mga bata. Sa plaza, di ba? Paglaruin nyo, meet people. Hindi mo marunong hindi marunong makipagkapwa ang mga bata ngayon kasi nakakulong sila, ang nilang kapwa ay television. Ayun. Opo. Thank you, Doc, so much. Salamat, Meg. Salamat. Maraming salamat. Ayan, thank you. Okay. Mga kaibigan, Dr. Cynthia Coayo Wico. Ating napaka-sukiaking pediatrician mula sa Manila Doctors Hospital. Babalik po tayo, sandali lamang. Okay, bigandaan muna natin ito. Flash Report! Flash Report! Meron daw pong pedestrian patay sa banggaan po ng SUV dyan po sa May Tondo, Manila. Alamin natin, detalye mula kay RH29 na Boy Gonzales, kayong Boy G. Ate May, patay ang isang babae matapos mabangga ng isang SUV habang tumatawid dito sa May Lopez Boulevard sa Tondo, Manila kaninang alas 7:55 ng umaga. Kinilala ang biktima na nasa ustong gulang at binawian ng buhay matapos tumilapon at bumagsak sa sementadong kalsada dahil sa lakas ng impact. Batay sa paunang investigasyon ng Manila Police District, minamaneho ng driver ang isang Toyota Rush na may plakang NB at binabagtas yung northbound lane ng May Lopez Boulevard nang mangyari ang aksidente malapit sa kanto ng Pacheco. Sa gitna ng pagmamaneho na bangga ng sakyan ng biktima na tumatawid mula sa kanlurang patungong silangan ng kalsada. Nasa custody na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng sakyan habang patuloy ang investigasyon sa naturang aksidente. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report!
Maraming salamat Kuya Boy G. Boy Gonzales. Mga kaibigan, standby lang po ha at pupunta na tayo, dako na tayo sa ating pasyente. Sikapin nating matulungan ngayon pong TGIF. Thank God it's Friday. Oras natin, 41 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorites. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 44 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang pasyente po natin ngayon ay ang 2 years old na si Jaina Marie Dugan Contapay. Tama ba yung natin? Zaina pala. Taga Potrero, Malabon. Pangalawang anak po si Zaina. April 16, meron daw pong tumubong tagyawat sa may ilong ng bata. Unti-unti pong namaga hanggang umabot sa mata. So April 20, naisugod na po siya sa ospital. Yan po sa Philippine Children's Medical Center at siya daw po ay nag-seizure, no? Merong mga pagsusuka at na-confine. And then naipasok po siya sa Pedia Intensive Care Unit dahil baka daw mawalan ng oxygen yung utak. So 9 days po siya sa PICU at doon po sa mga gamot na kailangan. Yan, na problema po sila doon, ano, yung kanya pong nanay, no, si Ate Sheena May Dugan. So lalong-lalo na po yung mga gamot na kailangang mainom ng bata. Ang pinagkakakitaan lang po ng mag-asawa ay magtinda po ng prutas. Halinhinan sila sa pagbabantay sa ospital and then later na-diagnose po si baby Zaina ng meningitis. At ngayon po ay naka-NGT o yung nasogastric tube, doon dinadaan po yung gatas para sa kanyang para kanya pong matake at yung mga gamot. Ngayon po, makausap natin si Ate Sheena May Dugan. Ate Sheena, magandang umaga.
Magandang umaga po, sir. May po ito. Boses ba lalaki? Sorry naman. Oo, barhado lang ang ano. Anyway, tama ba yung pangalan, Zaina? Opo. Ayun. Tama po. Oo, si Zaina. So, Ate Sheena, ngayon, ikaw ang nagbabantay. Bali yung asawa ko po, ngayon po, siya po yung nandun sa hospital po ngayon. Oo, tapos ikaw, meron kayong, ilang taon na ba yung panganay ninyo? Isang 6 po, tsaka meron po kasi akong 8 months old po na baby. May baby pa. O so sa gitna pala si Zaina. Opo, pangalawa po. Oh, so yung 8-month old baby, sino nagbabantay? Ikaw ngayon? Opo, alternate po kami ng asawa ko po. Oo, walang mga kamag-anak sa tabi para humalili? Senior na rin po kasi yung nanay ko po, kaya di rin po masyado pwedeng ipaalaga po. Kasi may po sa po. So ngayon ang nagbabantay ay yung mister mo. So sino nagtitinda? Sino nagbabantay sa tindahan? Sir, bali sa ngayon po, hindi po kami nakapagtinda ngayon kasi may panibagong aparato pong nilagay sa anak ko po about po sa baga po. Kaya nandun siya ngayon. Oo. Kasi marami pong pinapapirma na waiver po eh. So, kumusta si Zaina ngayon? Sir, sabi po, ang latest na update po kasi sa amin ng doktor niya, sobra daw po kasi yung pamamaga ng utak niya. Ang ngayon, comatose daw po ngayon yung anak ko. Kahapon po ang sabi po. Comatose na daw po yung baby ko. Pero, tinitibayan lang po namin yung loob namin, sir. Kasi pag kinakausap naman po namin siya, kahit papaano, sa tingin ko nagalaw po siya eh. Nagalaw po yung kamay niya kahit papaano. Kaya, nagtitiwala pa rin po kami sa Diyos na gagaling po siya. Oo. Anong sabi ng doktor? Kasi sabi nyo, may tumubong tagyawat, pero meningitis. Paano yun? May related ba yun? Magkaugnay ba yun? O hindi naman? Kasi sir, sabi, una po, yung may sugat po siya na namaga po. Kumbaga connected na daw po sa, may infection na daw po isugat niya sa ilong. Then yung infection daw po, yung bacteria daw po, umabot na hanggang ulo. Kaya po nag-seizure daw po siya. Kasi yung bacteria umabot na daw po sa utak po. Pero yung kanyang, sabi mo ngayon, tumubong tagyawat, parang saglit lang yun di ba? Para kumalat ng ganun. Opo, parang siya na-infect daw. Sa ilong daw po, sir, parang malapit daw po kasi yun sa daluyan ng ugat papuntang utak, kaya mabilis lang daw pong kumalat daw po ang bilis naman yung utak kasi April 16 di ba? Tapos opo. Oo. So mabilis din yung pagmaga niya nung simula nung April 16 bago nyo dinala sa ospital. Opo. Kasi April 20, so 4 days. So nung dinala ninyo, malaki na kagad yung kanyang yung kanyang medyo magana po yung sa ilong niya tsaka sa mata na po na-infect po. Medyo tikit na yung isang mata niya po, sir. Oo, tapos yung kanyang tawag nito, yung meningitis, paano? Anong sabi ng doktor? Kasi meningitis yun. Di ba pagka sa meningitis, parang may tubig kagad yung utak? Kasi yung meningitis niya po, sir, bacterial meningitis daw po, na galing daw po sa dahilan ng infection sa dugo. Tapos umakyat na rin daw po sa utak po. Nako. Okay. So ngayon ay close siya, no? Under close observation. At paanong treatment ang ginagawa ngayon? Sa ngayon po, nagbibigay po sila ng pampatanggal daw po ng maga, tapos tuloy-tuloy na antibiotic na iba-iba po. Parang pang-apat na palit na po ng antibiotic kasi hindi po mahabol yung bacteria daw po. Hindi daw po So ibig sabihin, kung comatose siya ngayon, hindi na siya nakakausap, hindi na nagsasalita. Hindi na po. Simula po una, sir, hindi po siya gumigising talaga hanggang ngayon po.
Pero bago nangyari to, malikot na bata na si Zaina, di ba? Oo po, maano po siya. Active. Ano naman po, mabibo naman po na bata siya. Wala po siyang sakit. Baga ito lang po talaga. Kung magkasakit man siya, isang beses lang. Pero grabe yung malala naman po siya magkasakit. Oo nga, antindi. Pero kayo, taga Potrero Malabon talaga kayo, no? Opo. Oo. So, ngayon, ano ang maipaglilingkod ng Operation Tulong, Ate Sheena? Ano, sir, nalapit po sana ako para sa gamot ng at gatas po ng anak ko po. Oo, magkano ba inaabot? atin. Pagka binibili niyo ba yan sa labas na or doon pa rin sa loob ng ano? Wala po kasing available daw po sa na ganyang gatas labas? sa loob ng hospital po. Sa loob, Sa okay, sa Mercury labas. ko po na Oo, nabibili namin ng asawa ko. magkano inaabot yung gatas? Yung Nakailangan ano niya po niya. every 4 days, parang bumibili kami ng gatas na 2.5 po yung halaga niya. Sa Okay. Mercury po. Oo. Tapos yung gamot niya, Yung gamot niya, sir, marami po siyang mga ORS, yung mga ointment na binibili po para sa marami niyang pasa. Ayun po yung mga pinapabili pa sa ngayon po. oo, so kailangan mabili, ano? Sige, manawagan ka, Ate Sheena, manawagan ka. Hingi tayo ng tulong para dyan sa mga gamot na binibili mo pa sa labas at pati yung gatas, ano? Para tawag nito magamit agad ni Zaina. Go ahead. Ako po si Sheena Maydugan po, nananawagan po ako sa inyo po na sana po kahit papaano po ay matulungan niyo po kami pinansyal para sa paggagaling ng anak ko, para sa gatas po. Sa nais po sana tumulong. Diyos na po sana ang bahalang magbalik po sa inyo po. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayun. At sa mga tutulong po mga kaibigan para po kay Zaina Maridia, no, Contapay, at 2 years old po na ngayon po ay nasa PICU, Pedia Intensive Care Unit po ng Philippine Children's Medical Center. Pwede po kayong magpadala pag samasamahin natin yung tulong para po sa bata. Pwede po magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. Naka-flash po sa inyong television screen. Yan po sa 0956-197-9471. 0956-197-9471. Pakilagay po pangalan Zaina, S-Z-A-Y-N-N-A, no? Marie, M-A-R-I, Contapay. So, taga Potrero Malabon po nananawagan si Ate Sheena, yung nanay po ni Zaina. So, sa mga tutugon po, maraming salamat. At Ate Sheena, doon sa regular na binibigay, no, bigyan ka muna ng Senator Lito Lapid, 2,000 pesos, Ate Sheena. Opo. Oo. And pasalamatan mo muna at tayo ay of course nanawagan dun sa mga pwede mag-share, mapagsama-sama yan at maidagdag dun sa pambili ng gatas na ano. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid, po sa tulong niyo po para sa baby ko. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po ito para makabili po agad kami ng gatas niya po ngayong araw po. Oo, at idagdag natin yung 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, Ate Sheena. Salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po ito. At doon sa mga tulong na darating pa, ayan, pwede po sa GCash at pagsamasamahin natin, maibigay natin. No, malay mo merong mas tumugon din para sa mga pangangailangan ni Zaina. Hangad namin yung paggaling ni Zaina, Ate Sheena. Maraming salamat po sa prayers. Lakasan mo ang loob mo, Ate Sheena, at wag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Ako, salamat po na marami po sa inyo, sa DZRH po. Maraming salamat po, sir, talaga. Ayan, merong tawag nito dun sa, nakalapit ka na ba sa sa City Hall? Sa Malabon? Hindi pa po, sir, hindi pa po. Sige, lapit natin. Ipi, pag tawagan natin siguro ba si Mayor Jenny, mapasagot natin mga pangangailangan ni Sheena. Ay, ni Zaina. Okay, Ate Sheena. Sige.
Maraming salamat po, sir. Okay. Walang anuman. Ayan mga kaibigan, at hanap tayo ng tulong pa para kay Zaina Marie Dugan Contapay. Kailangan ng bata at comatose daw. Sandali po lamang. Bigyang daan muna natin, ihabol natin mga report. Punta tayo sa mahigit 11,000 trabahong alok ng DOLE sa Pasay City. Ngayon pong araw ng paggawa, meron na yatang mga na-hire on the spot. RH15 Giselle Ricafort, hingi tayo ng update, Giselle. Lumarga na o mismo may higit 11,000 trabaho yung alok ng Department of Labor and Employment sa mga kababayan natin ngayong Mayo 1 sa Pasay City. Lumarga kaninang alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 4 ng hapon, isinagawa ang job fair ng DOLE dito sa SMX Convention Center sa Mall of Asia Complex. Halos 600 aplikante na yung nakapila dito ngayon at 6 sa kanila yung unang maswerteng na hire on the spot. Kabilang yung 25 anyos na fresh graduate na si Rosalyn Roda na dumayo pa dito sa Metro Manila mula doon sa Leyte. 10 trabaho na raw yung kanyang inaplayan pero minalas na matanggap kaya malaki yung kanyang pasasalamat na may trabaho na siya sa isang lokal na kumpanya. Ganito rin yung kwento ng 34 anyos na si Rico Maranan mula naman sa Naik, Cavite na 3 buwang walang hanap buhay. Hindi raw siya makapaniwala na uuwi siya sa kanyang pamilya. Bit yung magandang balita na isa na siyang aircraft helper ngayon. Pakinggan natin. Na-appreciate ko na din po yung paghahanap ng trabaho as a fresh graduate din po. Then first timer po na job. Una na overwhelm po ako as direct hard po. Then pagsisikapan ko po. Hindi ko po akalain na ganun po yung bigay sa akin na almost 3 months na po ako walang trabaho, kaya kailangan ko talaga ng trabaho. Nagpapasalamat po ako una sa Diyos at saka sa government po, sa DOLE. Halos 80 yung participating company o mga employers dito kung saan may higit 9,000 trabaho yung available sa lokal habang 2,000 naman doon sa ibang bansa o sa overseas yan. Nasa linya yung mga ito ng business process outsourcing, wholesale and retail trade, transport and logistics, doon din sa health and wellness at construction. May naghihintay ring trabaho para sa mga kababayan natin sa 13 bansa, kabilang sa Cambodia, Japan, Australia, Papua New Guinea, USA, Qatar, Bahrain at sa Czech Republic. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ihabol natin may cling report. AFP nakabantay sa nagpapatuloy na fourth civilian mission ng atin ito sa West Philippine Sea. RH52 Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Nakasuporta na ang Sinatahang Lakas sa Pilipinas sa ika-4 na civilian mission ng ating ito coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for WPS, Roy Visitaridad, daw kanilang maritime domain awareness at koordinasyon upang masigurong ligtas itong nagpapatuloy na pinalayag ng grupo. Kanina lamang alas 7:20 ng umaga, inulat ng ating ito ang shadowing o pagbuntot ng Chinese Coast Guard 3103 sa kanilang sinasakyang MV Felix Oka. Nagpakita ang barko ng China may 90 nautical miles mula sa Maynila at 60 nautical miles kanluran ng Mindoro. Target ng atin ito ang makapagatid ng petrolyo sa Pag-asa Island ngayong may krisis sa produktong petrolyo. Dulot pa rin ng gulo sa Middle East. Ayon sa mula sa MV Felix Oka, sasampa sila sa jet ski para sa symbolic na paraan ng pag-iisa teritoryo ng bansa. Bago nitang noong bagong 2016 elections, isa sa mga pangako ng nooy kandidatong si Mayor Rodrigo Duterte ay ang pagsakay sa jet ski para ipagtanggol ng West Philippine Sea. Pero hindi niya ito ginawa noong naging presidente. Bagay na ginawang hugot ngayon ng atin ito coalition sa kanilang ika-4 na civilian mission. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Maraming salamat at sa pamagitan niyan ay nagpapaalam. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hesoro. Ako naman may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mamaya babalik tayo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po ay naabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protect